Si Kaburagi ang unang nag-draft sa team at sa sobrang bilis nito ay manghang-mangha si Onoda pero hindi nagpatalo si Naruko sa pagpapakitang gilas bilang siya umano ay dating sprinter. Natutuwa si Onoda sapagkat kahit nasa isang mabigat at mahirap silang sitwasyon ay nakakaramdam pa rin umano siya ng kapanatagan kapag magkakasama silang anim. Sinabi rin nito kay Ima Izumi na iyon ang unang pagkakataon na silang anim ay sabay-sabay na pumadyak sa Inter-High mula noong sprint sa unang araw. Bagamat nakakaramdam din ng pagkamangha si Teshima ay hindi ito nagpakakampante lalo na't nalalapit na ang pagtatapos ng Inter-High at hindi niya tiyak kung silang lahat ay makakarating sa dulo. Maya-maya pa ay ipinag-utos na ni Teshima sa nasa unahan na bilasan pa nila dahil hindi pa nila naaabutan ang Hakone Academy. Nang malapit na sila sa feed zone ay sinabi ni Teshima kay Ima Izumi na ito na ang kumuha ng lahat ng supplies dahil wala ng oras para bumagal silang lahat. Habang umiinom sina Onoda ay sinasabi ni Aoyagi sa kanyang sarili na lumiliit na ang agwat nila pero syempre, ibinibigay rin ng Hakone ang lahat ng lakas ng mga iyon. Kung gusto umano nila na tuluyang mabura ang agwat sa mga iyon ay kailangan niyang ibigay ang higit pa sa kanyang makakaya, sabay arangkada ng may bilis na 110% bagay na ikinagulat ng 5 lalo na ni Kaburagi. Patuloy na ibinibigay ni Aoyagi ang kanyang buong lakas nang may biglang tumalsik na luha kay Naruko kaya tinanong nito si Kaburagi kung bakit iyon umiiyak. Habang pinupunasan ng mga mata ay sinabi ni Kaburagi na hindi rin niya alam, basta nirerespeto umano niya si Aoyagi higit pa sa kung sino man sa mundo. Dagdag pa nito na habang napapanood niya si Aoyagi na pumapadyak ng buong lakas ay naaalala niya ang lahat ng mga pangyayaring naganap kaya siguro umano siya naiyak. Nang mga oras na iyon ay natanong na ni Aoyagi ang Hakone Academy na siya nitong itinuturing na finish line at malaki ang pasasalamat nito sa kanyang mga tuhod dahil nagawa nitong makarating hanggang sa puntong iyon. Mas itinodo na ni Aoyagi ang kanyang pagpadyak kaya alam ni Naruko at Ima Izumi na ibinibigay na niyon ang lahat sa huling laban bago mag-drop out. Hindi makapaniwala si Kaburagi sa kanyang narinig at sinabing si Aoyagi ay sinlakas ng bakal kaya imposible umanong mangyari iyon at isa pa ay naniniwala umano si Kaburagi sa himala lalo na at nagawa nga ng mga iyong makahabol muli sa kanila. Gayunpaman sinabi ni Ima Izumi na kailangang tanggapin ni Kaburagi ang katotohanan dahil alam din naman niya na ramdam yun ni Kaburagi kaya nga ito naiiyak. Ang kailangan umanong gawin ngayon ni Kaburagi ay ang pagmasdan ng huling sandali ni Aoyagi, at pakinggan ang mga pangarap at pag-asa niyon at yakapin ang mga iyon ng buong puso't kaluluwa. Nang mga oras na iyon ay naririnig ni Aoyagi ang pinag-uusapan ng mga iyon kaya napangiti na lang ito habang sinasabi na hindi man sila matagal na nagkasama ni Kaburagi ay masaya naman siya dahil magkasama pa rin silang pumadyak sa huli. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nag-drop out si Aoyagi dahil nagawa na nitong ihatid ang 5 sa mismong likod ng Hakone Academy. Doon ay binati sila ni Izumaida at sinabing 3.3 na kilometro na lang bago ang pagsisimula ng kabundukan, kaya kung hindi umano nakahabol ang Sohoko ay siguradong talo na ang mga iyon. Tama lang din umano ang desisyon na isakripisyo ng mga ito ang isa sa mga miyembro para makahabol sa kanila. Ngunit galit na sinabi ni Kaburagi na walang karapatang magsalita si Izumaida tungkol kay Aoyagi na parang isa lang iyong bagay na isinuko nila, sapagkat wala na umanong hihigit pa sa lakas niyon. Nang mga oras na iyon ay sinasabi ni Aoyagi sa kanyang sarili na ipinagkakatiwala niya na sa 5 ang natitirang bahagi ng karera dahil naubos na ang kanyang lakas, at pagkatapos ay huminto na ito sa pagpedal sabay tumba sa tabi ng daan. Habang nakahiga ay naalala ni Aoyagi ang sinabi niya kanina kay Teshima na kahit makasama pa nila ang buong team at makipaglaban o habulin ang Hakone Academy, huwag umanong tipirin ni Teshima ang lakas niya, bagkus gamitin siya nito ng walang pag-aalinlangan dahil handa siyang mag-drop out. Nagulat si Teshima sa sinabing iyon ni Kaburagi at hindi na nagawa pang magsalita, kaya ngayon ay desperado itong lumalaban para kay Aoyagi na walang ibang hangad kundi ang maipanalo nila ang karera. Maya-maya pa ay inutusan na ni Izumaida si Daobashi na hilahin ng buong lakas ang team nang sa gayon ay maungusan nila ang mga taga Sohoko, ngunit hindi pumayag si Kaburagi na mabaliwala na lang ang pinaghirapan ni Aoyagi kaya hindi umano nila hahayaang makalayo ang Hakone Academy. Nakipagtagisan si Kaburagi sa bilis ni Daobashi sa natitirang 1 kilometro ng sprint, kaya itinuro dito ni Daobashi ang huling finish line para sa green number tag, ang palatandaan ng pinakamabilis na sprinter. Dahil marami na umanong natanggap na number tags ang Hakone Academy ay hinikayat ni Daobashi si Kaburagi na kunin na ang titulong iyon at iwan na ang mga ka-team na sumusunod sa likuran nito, nang sa ganon ay magkaroon ito ng sariling medalya. Gayunpaman, hindi nagpadala si Kaburagi sa tukso ni Daobashi na iwan ang team dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Aoyagi na mag-draft para sa team. Natuwa sina Onoda sa ginawang iyon ni Kaburagi dahil natuto na ito mula sa pagiging makasarili dati. Dahil doon ay mas lumakas ang presyon ng kanilang team bagay na napansin ni Kuroda kaya sinabi ni Izumaida kay Daobashi na ibagsak nito ang mataas na moral ng Sohoko hanggang sa malugmok ang mga iyon sa kawalan ng pag-asa. Agad na kumilos si Daobashi habang sinasabing tapos na ang pakikipaglaro niya kay Kaburagi. Inalis nito ang zipper ng kanyang jersey at saka umarangkada habang pilit namang humahabol si Kaburagi. Ngunit bigla itong kinisig kaya sinabi ni Izumaida na sila na ang mananalo. Gayunpaman, hindi makakapayag si Teshima na mangyari iyon kaya umabante silang tatlo nina Ima Izumi at Naruko para mag-draft at si Onoda naman ang umalalay kay Kaburagi.
Maya-maya lang ay nawala na ang pangingisig ni Kaburagi kaya ito na ulit ang nag-draft para sa team. Sinabi nito na ibibigay niya ang kanyang buong lakas hanggang sa bumigay ang kanyang mga binti para lang makahabol ulit sila sa Hakone Academy. Dahil doon ay sinabi ni Ima Izumi na hindi magtatagal ay magde-drop out na rin si Kaburagi. Nung una ay ayaw sana ni Onoda na mangyari iyon pero napagtanto rin nito na sa karera ay isa-isa naman talagang nagda-drop out ang bawat miyembro para maihatid ang huling jersey sa finish line. Hindi nagtagal ay itinodo na ni Kaburagi ang pagpadyak kaya ang tanging nagawa na lang ni Onoda ay ang panoorin ito sapagkat bilang junior, ang tanging nais nito ay ang mapanood ng mga senior. Isinigaw pa ni Onoda ang kanyang pagsuporta kay Kaburagi na siyang mas nagpalakas at nagpabilis sa takbo nito. Nagpatuloy ang mabilis na pagpadyak ni Daobashi hanggang sa mapansin ni Kuroda na halos mawala na ito ng malay kaya pahihintuan na sana ito ni Kuroda pero pinigilan siya ni Izumaida. Bilang isa ring sprinter ay alam umano ni Izumaida na ninanamnam ngayon ni Daobashi ang sukdulang kasiyahan kaya hindi niya ito maaaring pigilan. Dagdag pa ni Izumaida na sa unang araw ay si Daobashi ang nanalo sa sprint habang sa pangalawang araw naman ay ito ang nag-draft para sa team sa patag na ruta, at kanina sa pangatlong araw ay ito ang umalalay sa lahat ng kaalyado nila, at ngayon ay tinatapos na umano ni Daobashi ang huli nitong tungkulin. Nang mga oras na iyon ay naalala ni Manami ang araw na tinanong siya ni Daobashi tungkol sa mga kaganapan sa Inter-High. Hindi kasi nito nagawang makapanood man lang nung nakaraang taon matapos makagawa ng paglabag kaya hindi nito alam ang pakiramdam na masali doon. Sinabi ni Manami na masaya iyon at mararanasan umano ni Daobashi ang lahat ng klase ng emosyon tulad ng tuwa at lungkot, ligaya at sakit, at minsan pati mga kakaibang pagkakataon at tila kapalaran ay madarama nito. May mga paalam, kalungkutan, pagkadismaya, pagkabagot, at minsan ay takot din. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ibinubuhos umano ng lahat ang kanilang buong lakas para sa mga sandaling hindi na mauulit at sama-samang humaharurot patungo sa iisang destinasyon, ang finish line. Para kay Manami, dahil emosyonal na tao si Daobashi ay sigurado umanong mag-e-enjoy talaga ito. Sa kasalukuyan, iniisip ni Manami na siguradong sobrang saya ni Daobashi ngayon at hindi naman nga ito nagkamali dahil ng mga oras na iyon ay sinasabi ni Daobashi sa kanyang sarili na maganda ang pakiramdam niya ngayon at wala na siyang pakialam kahit nananakit na ang mga kalamnan niya. Habang papalapit ang finish line para sa sprinter ay naalala ni Daobashi ang sinabi noon ni Arakita na grabe umano ang saya habang pumapadyak sa unahan sa huling yugto ng Inter-High. Sinabi ni Daobashi na tama ang sinabi ni Arakita dahil nag-aalab ngayon ang damdamin nito kaya hindi umano ito titigil sa pagpadyak at patuloy na susulong. Pakiramdam din umano nito ay ipinag-uutos ng kanyang dignidad na isakatuparan niya ang huling gawaing iyon. Dahil doon ay patuloy na nangunguna ang Hakone Academy, ngunit mas itinodo pa ni Kaburagi ang pagpedal hanggang sa makapantay na nito ang huling miyembro ng Hakone Academy dahil sa sobrang bilis, bagay na hindi mapaniwalaan ni Onoda. Gayunpaman, hindi pa nakukontento si Kaburagi hanggat hindi si Daobashi ang nakakapantay niya kaya binilisan pa ulit niya, hanggang sa matagumpay niyang maihatid ang apat sa umpisa ng kabundukan. Habang nagpapatuloy ang ibang miyembro ay pareho nang naiwan sina Kaburagi at Daobashi. Doon ay hingal na sinabi ni Daobashi na hindi niya akalaing makakahabol si Kaburagi sa huling segundo kaya natawa na lang ito. Samantala, kasalukuyang nangunguna ang team ng Sohoku High sa parteng kabundukan sa pangunguna ni Onoda, pero hindi nagtagal ay naabutan din sila ng Hakone Academy sa pangunguna naman ni Yuto. Nang magpantay sila ay kinausap ni Yuto si Onoda pero napansin ni Teshima na sinusubukan lang niyong naguluhin ang takbo nila kaya agad niyang binalaan si Onoda. Ngunit biglang umatake si Yuto at pagkatapos ay saka umarangkada kaya ipinadala ni Teshima sina Ima Izumi at Onoda at mabuti na lang ay napigilan yun ng dalawa. Gayunpaman, silang dalawa na lang ni Naruko ang naiwan habang ang Hakone naman ay may 3 climber pa na natitira, kaya matapos ng mga itong ipadala si Yuto mag-isa ay may natitira pa ang mga itong lakas. Ngunit napansin nila na may isang tao na hindi karaniwang nakikita sa bundok na sumasabay ngayon, ang sprinter na si Izumaida. Napatingin siya rito kaya tinanong nito kung bakit sabay sabing 3 taon itong nagsanay kasama ang Hakone Academy, kaya umano nitong makasabay sa ganong kaliit na akyatan. Ngunit napatanong si Teshima sa kanyang sarili kung ano bang plano ng Hakone, lalo na at si Daobashi lang ang nagtrabaho sa mga patag at ni minsan ay hindi humila si Izumaida. Samantala, habang nasa sasakyan ay nabanggit ni Koga ang tungkol sa Mount Kusatsu Shirin kung saan nasa tuktok nyon ang finish line ng kasalukuyang Inter-High na higit sa 2,000 metro ang taas mula sa antas ng dagat. Nagulat si Aya nang malaman na sa pinakamataas na tuktok inilagay ang finish line kaya ibig sabihin ay mahaba pa ang bundok sa unahan at malayo pa ang kailangang akyatin. Dagdag pa ni Koga na sa huling akyatan matapos ang Kusatsu ay malalapad ang mga kalsada pero bukod sa halos walang pahingahan ay mabababa ang mga puno at malakas ang hangin. Kapag bumagsak umano ang Sohoku sa banayad na paakyat patungong Kusatsu ay mawawala ang tsansa ng mga ito na manalo. Maya-maya pa ay biglang nagulat si Teshima dahil umatake na rin sina Kuroda at Ashikiba, sapagkat buong akala nito ay napigilan na nila ang pag-atake ni Yuto. Gayunpaman, nakangiti nitong tinanong si Izumaida kung sinusubukan ba niyo na paghiwa-hiwalayan sila. Pero muling nagulat si Teshima nang sabihin ni Izumaida na sana masabi nito na tama ang sinabi niya pero may isang bagay umano na mali siya.
Hindi umano nanggaling kay Izumaida ang plano na iyon kundi kay Kuroda sapagkat mula nang magsimula ang kabundukan ay iyon na ang may kontrol sa Hakone Academy. Dahil sa nalaman ay nagulat na rin ang tatlong taga Sohoko, ngunit kasabay ng pangyayaring iyon ay sinasabi naman ni Koga na hindi lang ang Hakone ang matinding kalaban ng Sohoko ngayon, kundi pati na rin ang Kyoto Fushimi na desperadong marating ang finish line. Habang nagdadraft si Miss Ota ay kini-question nito si Midosuji kung bakit siya ang kailangang humila sa patag na daan, at kung bakit kailangang ubusin niya ang kanyang lakas gayong dapat naman ay ang first year na si Kamari ang gumagawa. Inis na si Miss Ota kay Midosuji dahil hindi niya maintindihan ang pinaplano nito. Kung kumpleto lang sana umano sila ay baka nahabol na nila ang mga nasa unahan pero sa halip ay nagudyok pa umano si Midosuji ng walang saysay na karera at natalo pa sila, at higit pa roon ay hindi nila hinabol yung dalawang taga Sohoko kaya ngayon ay naroon sila sa sitwasyong iyon. Hindi na nakapagpigil pa si Miss Ota kaya sinabihan nito si Midosuji na lantad na ang mga pagkakamali nito at kung kontento na ba ito sa pagkapanalo nito sa ikalawang araw. Pinarusahan pa umano sila ni Midosuji at pinilit magpakalbo dahil nadala sila pero sa huli ay si Midosuji naman talaga ang pinakalanggo sa tagumpay. Pagkatapos ay sinabi ni Miss Ota kay Kamari na dapat makinig din ito dahil may nakakagulat na anunsyo siyang ihahayag. Kahit anong bilis umano ng takbo nila ay malabo silang makahabol sa mga nasa unahan dahil palpak ang stratehiya ni Midosuji. Nagpatuloy ang mga masasamang sinasabi ni Miss Ota hanggang sa lapitan ito ni Midosuji at takpan ang bibig sabay sabing ang tanging trabaho at dapat lang nitong gawin ay ang mag-draft. At sa kasamaang palad nung hindi umano nila hinabol ang dalawang taga Sohoko ay sinadya talaga umano yon. Posible pa naman sana umano nilang maabyutan ang dalawa pero ang kailangan nilang gawin ngayon ay manalo. Ayon kay Midosuji, ang pinakamapanganib na sitwasyon sa road racing ay kapag may isang team na namamayani, at kapag ang isang malakas na team ay nasa unahan at may ganap na kontrol sa karera. Pero dahil tatlo lang sila, nasa kawalan umano sila ng kalamangan kaya pinayagan ni Midosuji ang dalawa na sumama sa team nila. Sigurado si Midosuji na hahabulin ng mga iyon ang Hakone Academy, at kung may makakahabol sa dominanteng team at magkakalaban ang mga ito ay magugulo ang kontrol ng mga iyon kaya magkakaroon sila ng pagkakataon. Wala umanong dapat na ipag-alala si Miss Ota dahil maayos ang takbo nila kaya ngayon ay dapat tumingin lang ito sa unahan at magpatuloy lang sa paghila hanggang marating nila ang dulo ng unang akyatan, at mula doon ay siya at si Kamari na umano ang bahala.